Ang Barangay Ginebra ngayon ay nangangailangan gumawa ng matinding hakbang para makatabla dito sa serye nila kontra sa TNT Tropang Giga. Dahil alam naman natin na ang TNT Tropang Giga nakaabante na, nakuha nila Game 1 sa likod ng magandang performance nitong si Ronde Hollis Jefferson. Inasahan na ng marami na magiging maganda talaga laro ni Jefferson, walang duda ron. Pero medyo nahirapan talaga itong Barangay Ginebra dito sa depensa ng TNT. Yung opensa nito si Jefferson, given na yan, alam nating lahat. Pero yung depensa ng tropa, yan talaga nagpahirap dito sa Barangay Ginebra. At yan ngayon ang gustong solusyonan nito si Coach Tim Cone. Pagkatapos ng laro, kinausap ng media si Coach Tim Cone at sinabi niya na very frustrating talaga yung nangyari dito dahil alam naman ng lahat na pinaghandaan din syempre ng Barangay Ginebra itong laban kontra sa TNT. Pero sa bandang huli, nanaig pa rin yung depensa ng tropa. Take note, wala pa nga ito si Jason Castro at si Brandon Rosser injured pa. Pero nagawa ng paraan ng TNT na manalo. Siyempre, mahaba pa ang serye na ito at hindi pa ito tapos. Mahaba pa yan. Isang panalo lang ng Ginebra, tabla na. Pero sa ngayon, sinabi nitong mga insiders na kinakailangan daw mag-regroup ang Barangay Ginebra para masiguro na hindi sila matatalo ulit. Dahil itong TNT Tropang Giga nasa kanila na yung momentum at alam niya ng mga fans nila, pati na yung management ng Ginebra at TNT mismo. Asahan natin na ang TNT gagawin ang lahat para makakuha itong Game 2. Pero itong Barangay Ginebra, susubukan niya na mag-rest back. Kaya ngayon, ang importante sa Ginebra, unang-una makakuha ng mas magandang produksyon mula dito kay Jamie Malonzo na nalimitahan ng todo dito sa Game 1. At ito nga si Troy Rosario, hindi pa 100%. At sa ngayon, yan ang gagawin ng Barangay Ginebra, ang mag-a-adjust sila. Ngayon, pagdating naman dito sa kanilang sister team na San Miguel Beer, ay bago nga pala yan, ito nga palang Barangay Ginebra ay posibleng pumasok sa isang trade kasama itong Converge Fiber Xers. Kaya yan daw ang pag-aaralan ngayon nitong Ginebra kung magagawa nila ng paraan yan dahil gusto raw nilang kausapin itong Converge para makuha itong si Alex Stockton. O kaya naman ay baka itong si Justin Arana. Depende yan doon sa magiging usapan nila. Pero yan daw ang pinag-aaralan ngayon nitong Barangay Ginebra. Kung sakasakali nga na matuloy ito, ba masasabi natin na magiging mas maganda to para dito sa Barangay Ginebra. Pero syempre nakafocus ngayon itong Barangay Ginebra dito sa darating na Game 2 at kung anong adjustment ng kanilang gagawin. Dahil kung ikaw ang Barangay Ginebra, gusto mong masiguro na kapag nagsimula Game 2, lahat ng mga players mo ay magiging ready na para dito sa susunod nilang magiging transaction at alam na natin na magkakaroon sila ng isa pang tsansa na ma-equal yung serye. Alam natin na yung mga local players ng Ginebra kinakailangan mag-deliver. So, yan yung number 1 priority ni Coach Tim Cone. At kapag yan ay natuloy, sigurado na magiging maganda ang resulta nito para dito sa Gene Kings. Ngayon, kung ikaw naman ang TNT tropa, kinakailangan mag-ready ka na dahil asahan mo na umpisa pa lang, first quarter pa lang ng Game 2, raratsada na itong Barangay Ginebra. Kailangan mapigilan mo yung mga crowd na wag masyadong maging involved dito dahil yan ang aabangan ng Barangay Ginebra sigurado. Kaya ngayon, itong Ginebra, kinakailangan masiguro na yun namang crowd maging factor para sa kanila. Dahil yan syempre ang pinaplano at gustong siguraduhin naman dahil yan ang pentahin ng Ginebra, yung crowd. Samantala naman, kung magawa yan ng Ginebra, malaki tsansa na sila mananalo sa Game 2. Ngayon naman, ang isang balita natin pagdating dito sa sister team ng Barangay Ginebra, itong San Miguel Beer, ay kinakausap na raw itong Meralco Bolts para sa isang posible na trade kung saan itong San Miguel ayon doon sa mga reports ay gustong makuha itong si Brandon Bates, yung center ng Meralco Bolts. Kung sakasakali na matuloy ang trade, magkakaroon ng 6'10 center ng Barang San Miguel at ang ipapalit daw nila dyan ay si Rodney Brondial, yung kanilang power forward. Ang San Miguel mukhang naghahanap na ng ipapalit dito kay Motaw Tua. Kaya gusto nilang makuha itong si Brandon Bates. Dahil alam natin si Brandon Bates maganda ang nilaro dito sa Meralco Bolts. Siya nga gumagwardiya dito kay Junmar Fajardo at iyan. Dahil itong San Miguel Beer daw ayon dun sa mga reports ngayon ay nagkakaroon ng matinding diskusyon sa pagkuha ng additional players
na pwede nilang maisasama dito sa roster ni Coach Leo Austria. Gusto nilang paligiran si Junmar Fajardo ng mga players na makatutulong dito sa kanyang perimeter game. Dahil syempre gusto si Junmar mag-ooperate sa loob. Gusto ng SMB na yung mga players naman na makakasama niya ay may mga tira sa labas. Kaya yan daw ang gusto nilang idagdag bukod dito kay Brandon Bates. So asahan natin magkakaroon ng matinding lineup itong San Miguel Beer na magkakaroon sila ng mga additional scorers na pwedeng isama para dito kay Junmar Fajardo. At yan daw ngayon ang gustong siguraduhin nitong SMB. As it is, ngayon itong si Coach Leo Austria nakipag-usap na raw masinsinan yung negosasyon sa iba't ibang mga PBA teams, hindi lang dito sa Northport at Terra Firma, kung hindi maski na dito sa Converge Fiber Xers at dito sa Phoenix Fuel Masters, yung mga independent team sa PBA kinakausap na rin nitong San Miguel Beer sa ngayon. At ang isa pang balita natin, ang huling balita natin naman ngayon ay dito sa koponan ng Phoenix Fuel Masters. Matunog kasing mga reports na pagkatapos mabenta nitong Terra Firma Jeep, baka sumunod naman itong Phoenix Fuel Masters. Alam na natin na itong Phoenix ay mayroong problema pagdating dito sa finances yung kanilang may-ari na si Dennis Uy. Kaya nga marami naniniwala na baka itong Phoenix ang susunod na ibenta naman. Pero hindi pa 100% na tiyak yan. Ibig sabihin marami pang posibleng mangyari at posible na magtagal pa Phoenix dito sa PBA. Pero if ever na ibenta yan, asahan natin na maraming mga teams, mga kumpanya ang magkakagusto na mabili ito dahil ang Phoenix ay isa sa pinaka-competitive teams na sa liga. Kaya ngayon, posible na baka SM o Wilcon Depot o kaya yung ibang mga companies ang sabihin na natin na bibili dito sa kumpanya ng Phoenix Fuel Masters. At yung basketball team nila, alam natin maraming magagaling na players yan. Kaya nga gusto silang makuha ng iba't ibang mga teams ngayon sa liga. At ang report, ito si Commissioner Billy Marshall, ready na raw nakausapin yung mga interested buyers dito sa Phoenix. Marami namang magiging senyales kung itong Phoenix ay ibebenta na o hindi. Unang-una dyan yung pag-trade ng mga players nila dito sa ibang mga kuponan na mas malaki ang budget katulad ng SMC at MVP Group. Kapag yan nangyari, asahan natin na magkakaroon ng mas matinding sabihin na nating negosasyon para makuha itong Phoenix. Posible rin kasi na baka mag-submit ng letter of intent to buy yung mga kumpanya katulad ditong Star Horse Shipping na ginawa dito sa Terra Firma Jeep. At kapag nagpadala sila ng intent to buy, hindi muna pwedeng i-trade ng Phoenix yung mga top players nila o yung draft pick. Dahil syempre gusto ng bibiling team, nasa kanila yung mga nabanggit na players. Kaya iyan ngayon ang inaabangang mabuti nitong mga insiders sa kampo ng Phoenix kung matutuloy yung pagbebenta o hindi. Dahil kung matuloy nga ito, magiging malaking bagay ito para dito sa PBA. Siyempre, ang importante dito kung mabenta Phoenix, masiguro natin na yung team na kukuha dito sa Phoenix Fuel Masters ay yung talagang magko-compete katulad ng Converge at nitong Star Horse Shipping. Dahil ang gusto ng mga fans sa PBA magkaroon ng tinatawag na parity. Ibig sabihin, yung mga teams ay magiging balanse para maging mas exciting naman yung mga labanan dito sa PBA at hindi palaging SMC at MVP sa finals.